Sa bagong pahayag ni 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang panayam sa House of Representatives, kausap ang mga reporter. Isa sa mga nabanggit na mga listahan na highest top construction ay ang pag-aari pala ni Congressman Edwin Garjola, o mas kilala na si Tirso Edwin Loling Garjola, na first nominee CSW Party List. Ikaw pala ang humahawak at executive ng isang construction company, Congressman Edwin Garjola. Malinaw na wala ka rin pinagkaiba sa dating chairperson na si Saldico, na congressman na ay kontraktor pa. Malinaw na lumabag at nagkamal ka rin ng pera sa kaban ng bayan. Pero ang pangalawa kong tanong naman sa DPWH, kung totoong alam naman nila na ang mga projects proposed by a member of the House, ang mismong na award sa mga kumpanya ng kanyang pamilya, August 28, 2025 pa ang file na ito. Bakit hindi pa lumabas itong file sa mga investigations at ginamit para magbuo ng kaso ng mas maaga? Kasi kaya hindi yan priority kahit na bilyon-bilyon na, at saka ang tagal-tagal na, kasi sa malamang kapag yan si Garjola ay nagsalita, may tatamaan na naman yan. Papunta na naman yan sa mastermind. Kaya ayaw nilang ma-priority yan dahil pinagtatakpan din nila yan. Diba? Kasi ang kaya lang naman ito nangyari kay Saldico. Kaya nga nagsalita si Saldico dahil siya na ang nadidiin. Etong si Edwin Garjola, habang hindi pa siya nadidiin at habang hindi pa siya na, kumbaga, dito lang naman nahubaran yan kay Leviste, di ba? Pero sa mga gobyerno, makikita naman natin sa ombudsman, hindi siya bukang bibig di ba? Hanggat hindi pa yan nadidiin, malamang sa malamang, hindi pa yan lalabas at magsasalita. Kaya nga, tikong bibig yung mga yan. At bakit kung Yun. Ayan po, no, mga kababayan at mga Pads-Press. Nagpa-press conference si 1st District Representative Leandro Leviste. Kaya mga kababayan, dito nadiin at nahubaran ng maskara si Edwin Garjola sa mga banat ni 1st District Representative Leandro Leviste. Kasi yung sinasabing maanumalyang mga project sa DPWH na same pa rin naman, di ba? Yan yung mga issue na nakaraan. Pero dito, hindi pwedeng maging congressman ng isang kontraktor na katulad ni Garjola, na kaya limas ang pondo ng DPWH. Pondo ng bayan, di ba? Dahil sa ganitong sistema na dapat ay hinarang na ng Comelec, tama? Hinarang na dapat. Kasi, congressman ka, kontraktor ka pa. Di ba? Ang kandidatura ni Garjola dapat hinarang na yan. Kaya nga pala, no? Ay, oo nga pala. Kapag hindi ka pala kaalyado ng bangag ng gobyerno, ay matik, disqualified ka. Sa bagay, ang hinahanapan lang ng laman ng butas hindi ka kampi ng mga demonyo. Pero itong mga kaalyadong congressman ay 100% untouchable. Diba? Kaya po, eto, no, panoorin po natin ang video ito. tahan na ang title po ay List of Edwin Garjola's DPWH Projects as of 28 August 2025, na ang mga proyekto ay in-itemize bilang kung saan sila nakapasok: 2023 UA, 2024 NEP,
2024 BICAM, 2024 MAIP, 2024 UA, 2025 NEP, 2025 BICAM, 2025 replacement. Hindi ko po maberipika ang authenticity ng file na ito. Ako po ay natutuwa na may mga mabuting tao sa DPWH na hindi ko pa na-meet, nagpapadala lang ng mga files na ito, pero sa tingin ko, mukhang credible ito kasi binangga Kaya nga eh, di ba, galing daw DPWH, na ibig sabihin, may mga taong nakukonsensya, may mga taong nakukonsensya na rin sa loob dyan sa DPWH. At pinasa nila kay Leviste. Sa makatuwid, tiwala ang loob nila kay dyan kay Leviste kasi palaban kasi itong batang ito. Ito ang manok natin sa Kongreso. Di ba? namin ang listahan ng mga proyekto na ipapost ko din sa Facebook pagkatapos nito sa mga DPWH records at ito po yung mga tunay na proyekto. At marami sa mga proyekto dito ay na-award sa mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. At ang iba naman ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Wala po akong inaakusa. Ako po ay naglalabas lang ng impormasyon. Pero ang tanong ko lang po ay kung sa 28 August 2025 may ginawang file ang DPWH ng mga projects of Congressman Edwin Garjola. Dalawa po ang aking tanong. Unang-una po, ibig sabihin ba may listahan ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto sa lahat ng budget allocations mula UA, NEP, BICAM, Oo. Tama yan. Totoo yan na may listahan ng mga proponent ang DPWH. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dito, di ba? Kaya nga marami ang humaharang sa pagsisiwalat, di ba? Pero nakakadismaya ang mga blue ribbon dito di ba? Nagkaroon ng blue ribbon nakaraan. Dahil hindi pa doon binasa ang mga proponent at dapat napangalanan na. Di ba? Kaya tutuloy po natin ang video. MAIP at iba pa. Kung alam ng DPWH ang mga projects ni Cong Garjola, alam pala ng DPWH ang projects ng iba't ibang mga proponents. Kaya sana ibigay ang mga files na ito sa ombudsman so that the proper process can be undertaken and use this in aid of their investigations. At mas maganda kung isa publiko ang mga ibinigay. O, di ba? Ang tanong dyan, mangyayari kaya yan? Di ba? Hindi naman natin masasabi na ang kalyado talaga ng gobyernong ito ay ang ombudsman. Mangyayari kaya? Ang atake talaga nila alam mo naman, kilala naman natin ang ombudsman. Atakdog din ng yan ng gobyerno. Atake lang siya ng atake sa mga kalaban. Pero yung sa loob ng gobyerno nila, sa loob ng bahay nila, hindi nila kinakasuhan. May nakasuhan na ba? Ang kinasuhan lang si Ramon Bong Revilla. Di ba? Na mga listahan ng mga politiko. Pero ito samantalang si Ramon Bong Revilla maliit na corrupt lang na ginawa niya. Kumbaga hindi pa rin siya kawala. Pero yung mga malalaking bilyon-bilyon ang nakuha, yung pinaka-mastermind, diyan na tayo nagtataka sa mga kawalang hiyaan na yan. Kahit sa BICAM, ang sabi ng DPWH, wala silang alam sa insertion sa BICAM. Ayon sa listang ito, may kopya pa pala sila ng Di ba sinungaling talaga? Diyan sa mga loob ng projects proposed sa gobyerno. BICAM. Baka naman, mali itong file. I'm just sharing what was given to Hindi. me. Pero ang pangalawa Hindi. kong tanong naman sa DPWH, kung totoong alam naman nila na ang mga projects proposed by a member of the House, ang mismong na award sa mga kumpanya ng kanyang pamilya, August 28, 2025 pa ang file na ito. Bakit hindi pa lumabas itong file sa mga investigations
at ginamit para magbuo ng kaso ng mas maaga. Kasi kaya hindi yan priority kahit na bilyon-bilyon na at saka ang tagal-tagal na kasi sa malamang at sa malamang kapag yan si Garjola ay nagsalita, may tatamaan na naman yan. Papunta na naman yan sa mastermind. Kaya ayaw nilang ma-priority yan dahil pinagtatakpan din nila yan. Di ba? Kasi ang kaya lang naman ito, nangyari kay Saldico. Kaya nga nagsalita si Saldico dahil siya na ang nadidiin. Etong si Edwin Garjola, habang hindi pa siya nadidiin at habang hindi pa siya na kumbaga dito lang naman naubaran yan kay Leviste, di ba? Pero sa mga gobyerno, makikita naman natin sa ombudsman, hindi siya bukang bibig di ba? Hangga't hindi pa yan nadidiin, malamang sa malamang, hindi pa yan lalabas at magsasalita. Kaya nga, tikong bibig yung mga yan. At bakit kung sino-sino pang iba ang kinakasuhan sa mga flood yun control nga. investigations ngayon? Kaya hindi pa Bakit siya yun na ba? nakasuhan. Kasi hindi Ang siya mga nagsalita. Iba, Kaya na hindi pa kasi siya nagsasalita. Kaya hindi pa siya kinakasuhan. Pero kapag once na nagsalita siya laban sa gobyerno, talagang kakasuhan na siya. sinasabing inosente. Pero August 28, 2025 ang file na ito. Ang ibig sabihin ng file na to, alam pala nila yung proponent ng proyekto ay may kaugnayan sa kontraktor ng proyekto. At sana matapos ito, ilabas na ng DPWH ang lahat ng kanilang mga files tungkol sa mga proponents ng mga proyekto at pwede rin ipaliwanag ng mga kawani ng DPWH. Paano ba binubuo itong budget? Mula NEP, BICAM at UA, pero patungkol naman sa BICAM, sana ipaliwanag din sa atin sino ba ang nagdedesisyon sa alokasyon ng mga malaking halaga na ibinahagi ko na po. Kasi Hindi na tinatanong yan. Di walang iba kundi executive din. Di ba ang pinaka-mastermind? Siya yung siya yung nagtatawag-tawag kay Swansing, tumatawag kay Soto. Di ba si Bongbong Marcos, si PBBM? Siya yung nagpe-pressure sa mga yan sa mga BICAM na yan Ibig sabihin, nakikialam ang executive dyan sa BICAM. Wala nang iba. and po, Kong, good morning. Red Mendoza, Manila Times. Kong, you said kanina na nauna pang kasuhan yung mga ibang mga sinasabi mong hindi involved. I think we all know who it is. I think Senator Bong Revilla was involved, was filed cases sa Sandigan Bayan. And do you think po ba parang may mali na bakit do you think po ba na involved itong si Senator Bong Revilla sa mga sinasabing insertions na ito? Kasi parang ang sinasabi mo, Kong, na bakit nauna bang kasuhan si Bong Revilla pero hindi sinatulad din na Garjola? Ito Bakit hindi sila kasi, ganito yan. Maliwanag na pamumulitika ang ginawa nila kay Bong Revilla. Diba? Maliit na corruption, more politics. Mas malawak ang politics kesa sa kinurap ni Bong Revilla. Diba? Samantalang yung basta ang mga Revilla sa Cavite, hindi yan pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Kaya yan siguro ang pinaghihimutok ng gobyernong ito. Gumaganti sila kay Bong Revilla sa maktuwid pamumulitika na gumaganti. Yan po ang maliwanag. unang kasuhan? Bakit hindi sila yung unang natargetan ng investigations? ang kasabihan nga po ay selective justice is no justice at all. At I think logically, to achieve the most justice for the Filipino people, dapat unahin ang mga pinakamalaking may alleged na anomaly. At nakikita nga natin ang mga halaga. Hindi lang po ang mga iilang mga substandard projects sa Bulacan First District ang dapat imbestigahan. Ang problema ng ating bansa ay hindi substandard flood control projects. Ang problema, ang system of allocating the Sistema. budget and Tama. widespread bid rigging sa DPWH. Yung mga allocable na yan, dating pork barrel yan Yan yung sistema. Nabulok na. Kahit hindi po flood control, roads, slope protection, streetlights, multipurpose buildings, iba't ibang mga klaseng mga proyekto High price. ay maanomalya at ang punto po ay ito. Ang pinaka-anomalya dyan, talagang tinataasan nila
yung presyo ng project, 'di ba? Dahil may mga kickback nga, 'di ba? 'Yun ang nangyayari. Kung imbestigahan mo ang katiwalian sa isang substandard project, mahuli mo lang ang mga district engineer, contractor, at baka isang proponent para sa isang 84 million peso project. Pero kung imbestigahan mo ang di umano'y bentahan ng budget na umaabot sa, sabihin po natin, estimate, 300 billion pesos sa DPWH taon-taon na may kaugnayan sa central office ng DPWH, hindi lang po isang tao o isang district engineering office ang matamaan dito. Ang mga proyekto sa buong bansa ay matamaan dito. At mahirap man na imbestigahan natin ang napakalaking corruption, I think that's what the Filipino people deserve. Wag lang yung isolated case, pero yung systemic issue. At ang matatamaan siguro, pag imbestigahan ang systemic issues sa budget allocation ng DPWH, ay mga tao na may kinalaman sa central office ng DPWH o kung sino man ang ituturo ng mga nasa central office ng DPWH. Congressman, you can only can initiate the investigation. Bakit ipapasa pa sa iba? Bakit nyo pa ipapasa sa iba yung investigation? Since na pwede naman kayo mag-file ng resolution, Opo, ako po ay nag-participate na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing para Dito sa ibahagi Congress, ang dito sa Congress. files at nais ko nga pong talakayin ito sa Public Works Committee ng Kongreso. That's a very good suggestion and I hope that the chairs of the Infracom committees will take it up. Tas dahil ang realidad, tumigil nga ang mga Infracom hearings tungkol sa flood control. Ang Oo, paliwanag kasi- ay dahil may ICI na. So, binigyan daan nila yung ICI, 'di ba? Pero mukhang doon maraming takipan nangyari sa ICI, 'di ba? Naubos ng miyembro nila ron sa pangunguna ni Singson na nag-resign na, 'di ba? Umalis. Eh si Magalong umalis na rin, 'di ba? Hiniram lang yata si Magalong pero umalis din eh, 'di ba? Walang kredibilidad ang ICI eh. Walang kredibilidad. Kaya ganun ang nangyari. Sibakin na nila ang ICI. Pero ngayon na inanunsyo na mawawala ng ICI, I hope na tatalakayin ito sa Kongreso. Eh, dapat hindi na nila isama sa committee members. Yang si Ridon, puro mga basura lang ang mga pinagsasabi niyan sa Kongreso. kasi ang dating sa amin, sir, lagi niyang pinapasa sa iba, kailangan investigahan ng ganito, pero meron naman kayong power, di ba? I don't think that's right because ako po ay paulit-ulit na nanawagan na investigahan ito sa Kongreso at hindi po ito magawa ng isang miyembro. Depende po yan sa leadership, lalong-lalo ang committee chair para itakal ito sa kanilang pagdinig. At File na kayo ng resolution? Malamang sa malamang maraming tatamaan sa Kongreso nito. Halos lahat sila proponent eh. Ilan lang silang walang allocable dyan. Puro mga tatamaan dyan sa mga congressman na yan pag nagdinig sila. Yung kredibilidad. Di ba sabi nga ni Toby Chanko eh, mag-iimbestiga ka. Ikaw ba wala bang dungis sa mukha mo? Di ba? Iimbestigahan mo yung may dungis ng ibang muka, pero yung mukha mo may dungis. Ang lakas ng loob mo mag-imbestiga ng ibang tao. Di ba? I am waiting for others in Congress to be the ones to do it because if you're being realistic here, yung mga aligned sa mga committee chairs ng Kongreso ang mas likely na pagbibigyan sa mga resolution nila. But sorry, if I Pero sa totoo lang sobra ng negative ang trust rating ng Kongreso. Sumasabay na nga siya, di ba? Sa pagbagsak ni PBBM, negative trust rating na rin. Yang Kongreso na yan. Ang dami kasi, puro bahid ng korupsyon ang nangyari sa Kongreso. actually correct myself. I was a co-author in the resolution filed by Congressman Egay Erice with other members of the minority. I'm saying this to explain Bagay. that to increase the likelihood that investigation on the files of Yusek Cabral will be taken up
in Dapat i-push ni Congressman Erice yan. Yung pagbukas ng Congress sa January 26. Sana lang na mabukas nila open nila yung investigation na yan sa pangunguna ni Leviste, ni Erice, silang dalawa. Dapat may mga kasama pa sila na magbuo dyan. all earnestness, then doon ako aasa sa lead ni Congressman Egay Erice na dito po nag-press con nung Desyembre Kailan lang, para manawagan na imbestigahan ang nature of death, pero more of interest, I think, to the public, ang laman ng files ni Yumaong Yusek Cabral. Ako po ay naghihintay pa ng sagot sa resolution na inihain namin under the leadership of Congressman Egay Erice. At dahil well-respected senior member ng Congress, si Congressman Egay Erice, sana pagbibigyan ang na-file ng resolution. Sir, sorry, what resolution is that? You can look it up. We were here in December regarding that resolution. Yes, after the death of Yusek Cabral. So parang mawawalan ka ng pag-asa sa Congress, so kaya kinapasa mo sa iba. That's the opposite of what I said. We're waiting for the committee to tackle the resolution that was filed by Congressman Erice. Tingin mo, a-actionan ng Congress is na may 401 billion allocables. I think that ito ang dapat aksyonan ng Kongreso, ang sistema ng budget allocation at hindi lang ang isolated case na may di umano'y kickback sa isang district engineering office. Pero Pero dapat bago nyo ibahin, bago nyo baguhin ang sistema ng Kongreso, ay tayong mga tao rin ang dapat mag-iba sa pamamagitan ng sistema ng pagboto natin. Sa ngalan ng Pilipinas, sa pagbangon ng Pilipinas. Unang-una, lahat dyan o yung mga ibang karamihan sa mga kongreso dyan, palitan na sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng boto natin. Huwag na natin iboto yung mga nabanggit ni Diskaya, yung mga alam nating patatagal na dyan. Di ba? Buti nga, nakaalis na dyan si Marcoleta Kung hindi, buti madadamay pa siya dyan sa kawalang hiyaan at kawalan ng tiwala ng taong bayan. Di ba? Ang natatangi na lang dyan yung mga bata na mapagkakatiwalaan, kagaya ni Kiko Barsaga, ni Leviste, di ba? Kaya yan po, wala na talaga. yung mahirap po kasi ay ang matatamaan pag proponent ang pinag-uusapan ay mismo ang mga nasa Kongreso. Kaya Oo, tama. Karamihan mas mataas ang talaga. pag-asa ko sa Senate Blue Ribbon Committee here ng Senado Oo, dahil di mo? si Senator Lacson ay walang allocable. Yun ang Walang allocable, pero may sayad din di ba? Kung kumbaga ang lakas din ng pagtatakip, di ba? Ang lakas din ng ng depensa niya sa gobyerno na to. that is what he is well known for. Na wala siyang allocable kaya he is Wala yan freely, sa allocable. investigating these budget insertions at the DPWH. Pero pag tayo po dito ay Pero bagsak na rin ang trust rating niya ni Pink Lacson may mga pinoproteksyonan ng sarili nating mga allocable, you're right to point out na may dahilan siguro na ayaw ng iba na talakayin ito sa Kongreso. Pero nonetheless, because Congressman Egay Erice naman filed this here in Congress and he's a well-respected member, that I believe my chance naman na tatalakayin siya. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan po natin ang mga pahayag ng batang ito na si Representative Leandro Levistre. Kaya yan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.